So ayun guys, ngayon lang ulit ako nabalik sa pagbablog. Eto, may bago tayong kakalikutin. Kumuha akong giorno eh. Sa wakas nagkaroon tayo. 4 na buwan na ako nagpa-reserve. Hindi ako nagkaroon sa kasa. Ang dami kong kasang pinilaan, wala. Wala ka talagang choice kundi sa mga overpriced na Facebook seller. What's up sa inyo? So ayan, yung version 2 na nakuha natin. Bali yung pinagkaiba ng version 1 sa version 2 na giorno, malapad yung tapakan na ng version 2. Yung sa may footrest ng sakay. Tapos pag binuksan mo yung compartment, may ilaw na siya sa compartment. Yun ang pinagkaiba na. Sa B1 na giorno, yung unang labas, walang ganun. So ito, nagbiyahe kami ng Malolos lang nakaraan. Mabagal talaga siya. Siyempre, ganun naman talaga, 125 siya. Ano naman nakasama doon? Kasi nasanay ako sa NMAX na, yung NMAX kasi 195 na yun. So ito, bago lang to. Milyahin ito, pakita ko sa inyo guys. Kung ilan na tinakbot to, ayaw. So, ayan. 180 ang odo niya. Bagong-bago virgin yan. So, ayan siya. Balitan natin ang panggilid. Konting upgrade. Pero wala akong balak na makargahan to. Ayaw ni Mrs. So, bali, nagpa-degree lang ako. Hindi ako bumili aftermarket na pulley. Shoutout kay Burgets, Adila. Taga dyan sa BSOP. Sa Karwatan. JNT De Leon. Pag gusto nyo magpa-degree, sa kanya. Tsaka kalkal flyball ramp. Ayan, pulido yan. Yan yung kalkal niya ng flyball ramp. Ayan, tapos yung degree niya yan. Bali ang share ko na sa inyo rin. Ang stock degree ng pulley ng giorno, yung stock niya, 15 yung degree niya. 15 yung pulley, 15 yung drive base. Yun yung stock na angle. So ngayon, pinaano ko to 13.8 kasi yun talaga ang sweet spot ng mga fully. Dati kasi nasubukan ko na yung 13.5, marami pa akong gumamit ng 13.5. Okay naman 13.5, maliksi siya sa arangkada gitna. Pero iba gumit na tsaka dumulo ang 13.8. Para sa akin lang yun kasi meron pang 14 ngayon 14 degree. Pero sa akin kasi 13.8. Doon ako sanay na sana. Tsaka yung mga ginawa kong NMAX Aerox, mga TSMP na pulley na 13.8, ang ganda dumulo talaga. The best talaga dumulo kumpara sa 13.5 kasi puro biyahe kami, malayo mga biyahe namin. So ayan, tapos bali nagpalit tayo ng clutch spring tsaka center spring. So ginamit kong center spring B-Win na 1000 RPM pang click. Ayan, medyo mataba yung spring niya kumpara sa stock. Ayun mataba siya. So uuna yung ipasok dyan, yung pinaka hindi kita, yung pinaka huling ikot niya. Ayun yun ang una yung paupuin sa spring seat. Safe na yun kasi mataba siya talaga. Buksan ko nga ilaw. Madilim Ayan, so ayan. Bali yan sa center spring natin, B-Win na 1000. Yan. Ang click, nagbibenta naman ito. Yung B-Win kasi maganda. Makunat to guys. Makunat na center to. Tsaka siya. Tigas lahat kami ito nagamit namin sa mga Aerox NMAX, sa click. Ito na ginagamit namin center. Makunat tsaka matagal lumata. Tapos ang ginamit ko sa clutch spring JBT na 12 RPM. Ay 1000 lang, 1000. So dito lang muna ako magsisimula sa malalambot na RPM. Ang stock kasi 800 lang yan. So ito yung 1000 RPM na BW. Matigas to, parang naka 1.2 nito. Matigas siya talaga. Yung 1.2 ng B-Wing para ka naka 1.5. Ganon. So ayan siya, yung giorno natin. Tapos ito yung clutch bell. Yung clutch bell na ginamit ko, mumurahin lang clutch bell na ginamit ko kasi subukan na rin to. Subukan na to
Marami rin akong branded na clutch bell na nagamit, Daytona, JVT, etc. Ito, tsaka yung stock sa NMAX ko yun. Itong ngayon ko lang kasi ito binaklas sa NMAX ko. Ito gamit ko rin, okay to, mura pa yung Empower. Ayan o. Tapos pag binili nyo to guys, may pintura yan, pati yung groove nyan may pintura yan. Lilihahin mo lang yan, sandpaper. Gamitan mo magaspang sandpaper. 150 ginamit kong ano sa sandpaper. Number 150. 150 ba? Tama ba? Yung matandaan yan. So yan siya. Maganda to. Tapos yung groove nito, hindi siya malalim Ayan o. Dapa yung groove nito. Hindi to nagda-dragging. Walang dragging to sa akin. Sa NMAX ko, 195 Yan lang gamit ko. Tapos ano natin yung kung ilan grams ang pinagkaiba nila sa stock. So ito yung stock, napakabigat ng stock kasi. So 884 grams. Ayan, 883 grams siya yung stock ng Giorno. Ayan. 884. Ayan, 884 siya, 884 grams. So, ito namang Empower aftermarket. Ayan, 789 grams. So, mas magaan siya. 789 grams. Malaking bagay yun. Para tumas RPM. Mas magaan kasi ang bell. Mas gumagaan. Mas tumataas ang RPM. Ayan. May gusto ko kasi lumiksi. So, binira ko to Dalawa kami ni Mrs. Sakay kasi Mrs. Sa bypass, 99, dalawa kami. Top speed namin, 99 lang, dalawa kami. So, pero hindi kami nakayo. Chill ride yun na pigang-piga. Nakayuko ng konti. Yun lang ang top speed niya, 99. Siyempre, dalawa kami, may ORB at may may medyo mahangin pa malakas hangin doon sa bypass, kaya mahirap mag top speed doon. So 99, 97 ganun top speed namin. So pag di ko siya sakay, kabisado ko na kasi pagka hindi ko sakay si Mrs. ako mag-isa nag-test drive top speed sa bypass plus 10 ang top speed ko sa NMAX ko, plus 10 siya. So ganun din dito sigurado, pares lang naman kasi. Basta sakay ko siya, nagpa-plus din sa top speed pag hindi ko na siya sinakay. Pag solo ride na ako, nag-testing doon sa bypass. So ayan muna. Tapos ano pa ba, yun lang naman, bagong bago pa lang to. Tapos to yung flyball. So wala akong makita flyball meron ako nakita dito kasi hindi na ako bumili kasi mga pyesa, mga stock ko to. Ito lang ginamit ko ngayon, pantono lang naman, yung mumurahin lang. Ano ba to, NSL Taiwan. So ang stock flyball ng Click ay 20 grams ang isa. Ayan, 20 grams. Ayan. Ay, ng Click ng Giorno, sorry. Giorno pala. Nasa Giorno pala tayo. Yan ang stock niya. 20 grams gawa ng bando. Quality talaga ako. 20 grams. So, papalitan natin, testing natin. Ayoko naman masyadong maggaang kagad. Ito lang nakita kong pinakamabigat na sa stock ko dyan sa bike room, 17 grams. Wala na kasi ako 18 sana, maganda 17 grams. Ako kasi pag ng flyball, hindi babang-baba. Pero sa to, masyado mababa na nga 17 grams ilalagay ko. Maganda sana kung may 18 ako para unti-unti ako mag-a-adjust kung kulang sa arangkada. So yan siya, NSL Taiwan. Ayan. Maganda naman to, ito mga kinakabit ng mga ibang tropa. Yan, nakita ko lang dyan. Pang Click kasi to same naman sila. Click Giorno, parehas lang sila. So yan, tapos pagtatanggalin nyo yung crankcase na pala nito, unahin yung tanggalin yung dito sa loob. So hindi nyo na kailangan tanggalin yung kaha. Ang tatanggalin nyo lang unang-una yung nakapasok ditong clip. May clip to, lock doon sa wire. May clip dito sa taas yan, bali nakaganyan yan
Andito nakatusok yung clip. Hilahin mo lang ng long nose yun, lalabas na yun yung clip na yun. Pag natanggal mo na yun, nakasabit lang dito yun naman yung wire. Hilahin mo lang din dito. Nakasabit naman dito yung wire. Hilahin mo lang din, labas na. Tapos, ayan, luwagan mo na yung tatlong bolts na yan. Tapos yung dito, luwagan mo na lahat. Kalasin mo na. Mabunot mo na lahat yan. Yan. So, ayan siya. Tapos, ayan, naka-all-ins na rin tayo na copy lang to mga sir. Copy lang. Pero maganda mag-play. Basta ang pipiliin yung all-ins na copy. Kasi maraming klase to. Ito yung B1 na kung tawagin na. All-ins B1 na CNC. Share ko lang sa inyo din yung mga nakabit ko na accessories. So, yan yung all-ins B1. Ako kasi hindi naman ako pamilyar sa all-ins kasi mahal masyado. Kaya copy lang binili natin. Yan, pang samantagal. Ito yung B1, ang pinagkaiba ata, ito yung B1, nakatayo itong sa rebound. Ay, sa compression. Ito yung compression eh. Yung rebound nasa taas, yung pitan. So, yan yung B1, patayo yung compression niya. Yung B2 kasi, yung mga bagong all-ins ngayon, na original, tsaka copy, nakababa na. Tapos, itong baso, medyo baba pa. Tapos, kulay gray na to. Yan. Pero to copy lang to sir ha. Pero maganda dito kasi kaya nagustuhan ko to. Gumagana siya. Gumagana yung compression, rebound sa taas, gumagana. Yan, ganyan siya. Tapos meron din yan na copy na hindi gumagana etong compression. Ganun yung sa kuya ko eh. Nabili niya, naloko siya ng seller. Mahal pa nga pagkakabili niya eh. Ang nangyari nun nung nakita ko, sabi ko, bakit tuloy-tuloy yung ikot ditong compression? Sabi ko, peki yan, hindi gumagana yung compression mo, tuloy-tuloy ikot. Dapat yan nag-i-stop kasi may mga click. May click yan eh. Kung ilang click, nag-i-stop yan. From may hard tsaka soft. Ayan, may hard tsaka soft. Ayan. Ganon din sa rebound sa taas. Tapos ano ba yun? Naka GR5 na bolts. Ayan, pati sa plate natin, plate holder, nakataas na stainless kaso maingay kapag ka naka-center stand. So yan. Tapos ano ba? Ayan, flooring na Giorno H2C, bar and na kamoy. Yan yung mga ilan natin. Tapos black na original hand grip para sa Giorno. Tapos yan, yung takip ng side mirror, delete. Ginawa ko na lang spacer para sa arm na holder ng side mirror. Binutas ko para magandang tingnan pagka kinabit ko yung arm na holder ng side mirror. Ayan. Yeah, maganda. Kaya sa goma lagay mo or wala kang ilagay, maganda tingnan yung clean look. Tapos yan, pininturahan ko siya. Ginamitan ko ito side mirror. Dilaw to eh. Ginawa kong black. K92 ginamit ko dyan. Pati ito panel cover, initim ko yan, ginamit ng compressor yan. K92 paint, pati ito sa headlight, tsaka to, tsaka yung sa likod, pati yung grab bar. Ayan, tinitirahan ko rin yung grab bar. Ayan, pati ito. Tapos ayun, ayan yung harapan, GR5 lang ng mga bolts. Tapos eto, sweet na braided hose holder na blue na Giorno kuno. GR5 na axle. Tapos ayan, big disc na pang ABS nga to kasi wala akong makita na two-tone. Eto lang nakita kong two-tone na nagustuhan ko, blue black. Ayan, ganda yan. Sa Thailand galing, Shopee lang. Tapos to, fender extension, MDL, yan. Yung mga nakabit ko lang yan. Yun lang naman. Basta dito tayo focus muna sa CVT. So, balitaan ko kayo pag na-test drive natin to. So, bali ganon. Ito muna ang reference kong gagawin. Yung 1,000 na center, 1,000 na clutch spring. Pero itong center to, katumbas to, 1,2 yung B-wing, matigas to. Tapos, pulley degree, bell lighten, 17G na fly ball.
Ako pagka nagte-testing kami, nagtotono kami ng panggilid, lalo na sa flyball. Pagka nagpapalit ako ng flyball, isang piraso lang pinapalitan namin. Tinatsaga talaga namin. Pa 1 gram lang. Halimbawa, 6 yan, di ba? Sa 6 na yon, kuha ko ng isang bola. Kung magbibigat ako or magagaang ako, isa lang. Halimbawa, 17 to. Papalitan ko ng 16 grams. 16 grams. Inunti-unti lang namin, gano'n kami magtono. Kasi sa bypass, gano'n kami magtono doon. Hanggang makuha namin yung pinaka gusto namin takbo. Tiyagaan lang talaga. Tapos hindi muna namin kinukumpleto yung bolts sa crankcase pag nagtotono kami. Lalagyan ko lang yan mga 4 na tornilyo para madaling bunutin. Gano'n yung ginagawa namin. So ayan, ito yung bell. Pag bumili kayo nito, ito kasi good sa akin talaga to. Tanggalin nyo lang yung paint niya dito sa surface niya. Tanggalin nyo. Matigas yung paint nito, powder coat. Ayan. May mga tira-tira pa nga eh, pero okay na yan. Mauubos na rin yan, paint na yan. So ayun lang guys. Bali, update ko kayo kung anong kalalabasan nitong journal natin. So andyan yung NMAX Vito natin, yung mountain bike. Tapos yung Honda G 2-stroke. Ayan yung keso natin na kineso. Tapos andun yung Dio. Ang dami ng motor. So update ko kayo pag na-testing natin. So shoutout nga pala kay Burgets sa BSOP na pinapadigrihan ko ng pulley. Ano ko lagi nagpapadegree. Malinis gumawa. Tsaka pulido. Ayan. Mura pa maningil yun. PM nyo lang siya sa kanyang Facebook. Burgets. Okay? Update ko kayo ha. Ayos. Thanks.